Pakiramdam mo ba na kahit anong sipag mo, parang hindi ka pa rin makaalis sa sitwasyon mo? Kaya ano ba yung 8 dahilan kung bakit stuck ka pa rin sa hirap? At kung paano mo rin ito mababago? Ang video na to ay hindi para manisi. Gusto lang natin maipakita kung ano yung mga ugali at mindset na pumipigil sa atin para makaahon. Dahil kung malalaman mo ang problema, mas madali mo makikita ang solusyon. Watch until the end para hindi mo miss out ang mga ito. Number 1, hindi binabago ang mindset tungkol sa pera. Alam mo yung kasabihang the love of money is the root of all evil. May ilang mga tao ang mali ang pagkakaintindi dito. Akala nila masama ang pera, kaya habang buhay na lang silang kontento sa hirap. Pero ang totoo, hindi pera ang masama, kundi kung paano mo ito ginagamit. Minsan, ganito ang paniniwala ng iba. Kailangan may matalo para may manalo. Kailangan may maghirap para yumaman. Kaya tuloy, tinatanggap na lang nila na maging mahirap kasi baka kapag umasenso, maging masama naman sila. Pero, hindi lahat ng mayaman masama at hindi lahat ng mahirap mabait. Dahil may ethical way naman talaga para yumaman sa malinis at marangal na paraan. Tulad ng kapatid ng lola ko, probinsyano lang din dati, lumawas sa Maynila para maghanap ng opportunities. Nagsimula sa maliit na tindahan hanggang sa naging grocery, hanggang sa nagkaroon na sila ng mga apartment at deliveries ng mga inumin. Hindi instant yan. Ilang taon ng pagtsatsaga, pagtitipid at tamang diskarte bago nila naramdaman na unti-unti nakakaahon na sila. Wala silang niloko, walang ninakawan, walang ginawan ng masama. Bagkus, mas madami pa nga yung natulungan nila. Kaya tandaan mo to, ang pera ay hindi masama. Isa lang itong tool. Kung mabuti kang tao, mas marami kang matutulungan kapag may pera ka. Kaya bago mo habulin ang pera, baguhin mo muna ang paniniwala mo tungkol dito. Dahil minsan, hindi kakulangan sa income ang problema, kundi kakulangan sa tamang mindset. Number 2, kontento ka sa maliit na kita. Maraming tao ang nananatiling stuck, hindi dahil sa kakulangan ng oportunidad, kundi dahil tinanggap na nila na hanggang dito na lang ako. Pero ito ang totoo, lahat ng trabaho mahirap. Kaya pipili ka na lang talaga kung alin ang hirap na gusto mo. Mahirap maging mahirap, pero mahirap din maging mayaman. Ang tanong, gusto mo bang mahirapan habang hirap ka pa rin? O mahirapan habang umaangat ka na? Huwag kang mahiyang mangarap ng malaki. Kahit galing ka sa baba, dapat taas noo ka pa rin. Tasan mo ang tiwala sa iyong sarili na kaya mong makaahon. Huwag kang matakot mag-negotiate ng sweldo, mag-apply sa mas mataas na posisyon o mag-try ng ibang pagkakakitaan kahit maliit lang sa simula. Dahil ang taong hindi natatakot umangat, unti-unting nagbabago ang kapalaran niya. Tingnan mo yung mga nagsimula sa entry level pero ngayon supervisor na, o yung nag-online selling lang dati pero ngayon may sariling shop na. Hindi sila umangat dahil lang sa swerte. Umangat sila dahil sa pagsusumikap at hindi sila nakontento sa current situation nila. Kaya kung gusto mong makalayo sa kahirapan, taasan mo ang standard mo sa sarili mong kita. Number 3, gumagastos para magmukhang mayaman. Alam mo yung mga taong uutang, nakabili lang ng bagong cellphone, mamahaling kagamitan, kahit hindi pa kaya. Yung tipong ang ganda ng post sa social media, pero sa likod niyan, buwan pala sa utang at kapos na sa pera. Wala namang masama sa pag-reward sa sarili, pero dapat marunong ka ring maghintay. I-practice mo yung delayed gratification. Bilhin mo lang ang gusto mo hanggang sigurado ka nang kaya mo na talaga. Hindi mo rin kailangan sumabay sa uso o gayahin ang mga pinopost ng mga kaibigan mo. Tandaan, mas importante ang totoong yaman kaysa sa mukhang mayaman lang. Yung tahimik pero may ipon, mas panatag ang tulog kaysa sa magarang may utang. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo lagi updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 4, walang disiplina sa pera. Hindi ka talaga makakaalis sa hirap kung ayaw mong hawakan ng tama ang pera mo. Pero, hindi mo rin ito kasalanan kung hindi mo naman alam kung paano.
Kasi karamihan sa atin lumaki sa pamilyang walang nagturo ng tamang paghawak ng pera. Pero ang maganda dito, pwede kang matuto. Pwede kang magsimula sa maliit. Mag-ipon kahit 20 pesos o 50 pesos kada sahod. Piliting magtabi muna bago gumastos. At unti-unting gumawa ng emergency fund mo. Marami kasing nag-iisip na wala namang kwenta yan, maliit lang yan. Pero hindi mo namamalayan, yung maliit na disiplina na yan ang magbubukas ng mindset na kaya mo palang i-manage ang pera mo. Once na makuha mo yung momentum na yun, mag-iiba ng tingin mo sa pera. Hindi mo na siya tatratuhing parang dumadaan lang sa palad mo, kundi responsibilidad at kasangkapan para umangat. Kaya track kung saan napupunta ang bawat piso, ilista mo sa papel, gumawa ng monthly budget, mag-adjust kung kailangan, either magtipid pa o dagdagan ang income. At kung natutunan mong kontrolin ang pera mo, mas madali mo na makokontrol ang trajectory ng buhay mo. Pero baliwala ito kung hindi mo titigilan ang susunod. Number 5. Ayaw mong lubayan ang bisyo at utang. Bakit parang walang nagbabago sa buhay mo? Kasi paulit-ulit kang bumabalik sa parehong bisyo at sa parehong cycle ng pag-utang. Pag may pera, ipang susugal. Pag may kinita, ginagastos agad sa inuman. Tapos pag naubos na, uutang na naman sa kamag-anak o sa kapitbahay. Paulit-ulit na lang. Kaya kahit anong diskarte o sipag mo, hindi ka makakaahon hanggat hindi mo binabago yung mga ganyang ugali. Hindi ka makakawala hanggat ayaw mo maging disiplinado sa pera. Tulad ng sinabi natin sa number 4. Dapat may sistema ka, may budget, may savings, at may emergency fund. Dahil kung wala ka niyan, kahit ilang beses kang magkapera, babalik at babalik ka rin sa utang. Pero hindi pa huli ang lahat. Lahat ng bisyo kaya mo namang iwasan kung alam mo kung ano ang kapalit. Dahil bawat sugal, bawat inom, bawat utang may epektong malaki sa future mo. Pero bawat araw na kaya mong tumanggi, dagdag sa chance mong makaahon. Number 6. Laging umaasa sa iba. Kung hirap ka na talaga, walang masama sa minsang paghingi ng tulong. Pero kung palagi ka na lang nakadepende sa iba, sa magulang, sa kaibigan, o sa ayuda ng gobyerno, mahihirapan kang makaahon habang buhay. Paano kung isang araw wala na magpapautang sa'yo? Paano kung hindi na magpadala ang magulang mo mula abroad? At paano kung yung inaasahan mong jackpot sa sugal, hindi na dumating? Dahil most of the time, talo at inuuto ka lang naman yan. Anong gagawin mo? Paano na ang pamilya mo? Kaya kailangang matuto kang tumayo sa sariling paa at maghanap ng paraan para ikaw mismo ang makatulong sa sarili mo. Mag-invest ka rin sa sarili mong skills at kaalaman. Mag-aral ng bagong kakayahan, freelancing, sales, digital tools o anumang makadagdag sa value mo sa trabaho. Ang sarili mong growth ang pinakamagandang tulong na pwede mong ibigay sa sarili at sa pamilya mo. Number 7. Toxic ang mga nakapaligid sa'yo. Minsan kahit gaano ka kasipag, kung puro negatibo ang mga tao sa paligid mo, ihilahin ka pa rin nila pababa. Mahirap yan kasi hindi naman lahat pwedeng basta mo na lang iwan o putulin ang relasyon. Pero darating sa punto na para makaahon ka, kailangan mong gawin ang mahirap na desisyon. Limitahan ang oras sa mga taong walang ambisyon at lumapit sa mga taong nagpapalago ng sarili at isip mo. Kung may kaunting ipon ka na, baka ito ng tamang panahon para mag-move out at maghanap ng bagong environment. Isang lugar na mas nakaka-inspire at may bagong opportunity. Kasi madalas kung ano ang nakikita mo araw-araw, yun din ang nagdidikta ng paniniwala mo sa sarili. Kapag ang kasama mo puro tambay, inom at reklamo sa buhay, akala mo hanggang doon ka lang din. At hindi mo namamalayan, unti-unti ka nang nagiging kagaya nila. Kaya kung gusto mong magbagong buhay mo, simulan mong palitan ang ginagalawan mo. Kahit paunti-unti lang. Hanapin mo mga taong may pangarap,
mga taong positibo, at mga taong tutulak sa'yo umangat. Pero kahit palitan mo ang environment mo, minsan, ang pinakamalakas na kalaban ay yung mga lagi mong sinasabi sa sarili mo. Number 8. Ginagawang excuse ang sitwasyon. Dahil nasanay ka na at lumaki sa hirap, parang ginajustify mo na lang na hanggang dyan ka na lang. Oo, unfair talaga ang mundo. Hindi natin kontrolado kung saan tayo ipapanganak. Kung mayaman o mahirap, saang bansa o anong klase ng pamilya. Pero kahit ganun, may mga bagay na kaya mong kontrolin. Hindi mo pwedeng gawing dahilan na habang buhay ka na sa sitwasyon mo. Hindi dahil pinanganak kang mahirap ay mamamatay ka ring mahirap. Kaya mong kontrolin ang mga desisyon mo sa buhay. Kung pipili mong umasenso o mananatili sa sitwasyon mo ngayon. Kaya mong kontrolin ang kilos mo, ang paraan mo ng paggastos, at ang paraan mo ng pag-iisip tungkol sa pera at sa pag-ahon. Hindi pa huli ang lahat. Pwede mong baguhin ang takbo ng buhay mo. Pero magsisimula lang yan sa sandaling tumigil ka sa paghahanap ng dahilan at magsimulang gumawa ng paraan. Dahil sa dulo, walang ibang magliligtas sa iyo kundi ang sarili mo. At kung kaya mong kontrolin ang sarili mo, kaya mong kontrolin ang direksyon ng buhay mo. At kung gusto mo pang tuluyang magbago ang mindset mo tungkol sa pera at maging katulad ng pag-iisip ng mga mayaman at bilyonaryo, panoorin mo itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.